Welcome to Pinas Insider. Hindi ko pa nababasa yung complaint na sinubmit kahapon. So, nakita ko lang doon sa mga interview ninyo, no, doon sa mga complainants. Well, nakita naman natin sino yung kasama ng mga complainants na abogado pa ni Kibuloy. Kaya alam na kung sino yung may pakana nitong complaint na ito na tingin natin ay bahagi na naman ito ng political harassment, political stunt na naman ng mga Duterte dahil tingin natin ay ito ay parang revenge, paghihigante doon sa ginawa nating pagbubunyag ng confidential funds at itong pag-endorse natin sa makabayan nitong impeachment complaint. So, yun. So, tingin ko ay bahagi ito ng political persecution na naman sa akin. Hindi po ba sablay from the very beginning sa may rules of procedure po, di ba? Kapag may pending. Well, oo, tama ka, no? Mukhang sa rules ng Committee on Ethics, nilinaw na rin yan sa matagal ng maraming mga okasyon na kapag may pending na case na kaapila pa ay hindi pa to considered as final. So, kaya nga sinasabi natin na ito ay pang-aabala, pamumusit, no? Pagda-divert na naman sa issue ng alam na natin kung sino yung mga nasa likuran nito. Hello, magandang hapon po sa lahat. Ako po si Attorney Israelito Torion. I am here assisting the indigenous peoples po of Talaingod, no? Mga Atamanobo po sila. They are led by Dato Alan Kausing, Andigaw Agay, and Guting Dalyat Dausay, no? They are the leaders. Sila po ang mga leaders po ng mga indigenous peoples po ng Talaingod, Davao del Norte. And this is a House Ethics complaint against Representative Franz Castro of ACT Teachers, no? For commission of what they deem as crime, and she was in fact convicted by the Regional Trial Court, and this is part of the process upon which the IPs are seeking justice, no? And they are anchoring their complaint on the provisions of Republic Act 6713 or Code of Conduct of Ethics of Government Officials, specifically the supposed commitment to public service, the high commitment to public service of these public officials such as congresspersons like Congresswoman Franz Castro. So, nagbiyahe po ang ating mga miyembro po ng indigenous peoples from Talaingod para po maparating dito sa House of Representatives na kinakailangan po na isuspinde at kailangan po tanggalin sa pwesto si Representative Franz Castro kasi nakikita naman namin at natin na convicted na siya sa Regional Trial Court, and even if it is on appeal, no, before higher courts, but the administrative aspect of the crimes that she committed should be likewise under investigation, and if after proper proceedings it is found that she is administratively guilty, then proper penalty such as suspension or if not expulsion from the House of Representatives. Kaya po nandito po sila, pwede po ninyo silang matanong kung may mga tanong po kayo sa kanila. May ang nakita namo kang Ran Castro umirugid nga gisulod sa amoa, nangidnap mo mga bata. Unya karon gi na suspended siya nanong naapa man sa kamot sa gobyerno. Ang gusto gyud namo nga matanggal gyud sa kamot sa gobyerno. Kanang nakadaot sa amoa sa tribo sa lungsod sa Talaingod. Wala mi naingon ani nga ang taga-salupungan kung wala sila nag-organize sa mga lumad sa Talaingod. Mao na ang ginauton namo, nag-anime sa diri sa Manila nga ipatanggal gyud namo si Castro. Mo lang nakadaot sa amo ang sa tribo nga dapat dili na amo maon sa gobyerno ang si Castro kay mo lang nakadaot. Unsa man ang gobyerno nanong dili mo tan-aw sa nakadaot sa atoa. Gidaot pa ang tribo, gidaot pa ang gobyerno.
Nanong kung tinuod pa nga gobyerno si Castro, walay na grasya nga tao namo. Wala nangindap og mga bata. Karon mo nang giaguan ta ang gyud namo pag-ani sa Manila para nga mawala gyud si Castro. Kana lang ako ang ikasulti nga ikinahanglan gyud matanggalan gyud og silbisyo si Castro. Mao nang nakadaot sa amo sa tribo nga antod pa karon nga sige pangita sa among kauban nga kung asa na ang mga tao namo nga asa na ibutang nila Castro. Wapay labot namatay si Bibiyaon, wala pa gyud ipakita sa amo kung tinuod ba namatay na si Bibiyaon. Mao na ang amo murag nasakitan ni sa amo ang dugan nga nanong giingon anaon mi ni Castro nga maayo man ming tao. Gani pagdakop namo sa kang Castro, wala namo patiha. Didala namo sa police station. Nga para nga makakita ang gobyerno nga dili mi traidol ang mga lumad sa lungsod sa Talaingod. Ang nag-traidol gyud sa amo sila Castro. Mao nang kami ni ani gyud ni Manila mupatabang ni sa gobyerno nga tanggalon gyud si Castro. Para nga mahusay ta, wala na problema sa lungsod sa Talaingod. Karon, wala na Castro karon sa bukid, wala na MP sa bukid. Malinaw gyud maski pa magbaktas kag gabi wala kay madlokan sa dalan. Kay maayo wala na may mula kaw nga armado. Mao na nga antod ang mga karsada sa bukid, nga anay mga karsada sa bukid sa salupungan nga ubay-ubay na karon ang hinay-hinay ang taga-salupungan ng nananom. Nya kami sige pangita sa among kauban nga asa na ibutang ni Castro. Mao na nga hanyo gid mi sa gobyerno nga tanggalon gid si Castro. Mao ra nang hanyo nako. Mao ra nang ako ang ikasuki. Daghang salamat. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Dato Malibato Kausing, isang ancestral domain management officer ng ancestral domain ng Atamonobo ng municipality ng Talaingod, Davao del Norte. Nandito po kami dito sa Manila ngayon, kasama namin yung tatlo naming tribal leader dahil tatlo lang yung hinihingi namin no, sa ating gobyerno ngayon nga gusto namin matanggal yung si Franz Castro. Bakit no? Kasi yung ginawa niya sa amin parang hindi nirespeto yung rights of the IP, no? In terms sa aming rights kasi hindi niya nirespeto. Bakit hanggang ngayon nakapagsahod pa rin sa ng pira ng bayan na sa lahat, no? So ipangalawa, parang walang respeto ng yung tawag yung sa aming tribo, no? Parang walang respeto bakit nandyan pa rin siya sa Kongreso. So pangatlo yung discrimination, walang respeto or ano po yung sabihin, yung hanggang ngayon patuloy pa rin yung serbisyo ng ating bayan. So gusto namin na marinig yung sa aming hinaing na matanggalan siya, mapaalis congresswoman sa ating bansa or kasi parang iba talaga sa aming customary law kasi parang wala nirerespeto yung law namin. So yun nga pinagdeklara namin ng persona non grata sa aming tribo sa Atamonobo ng lungsod ng Talaingod. Pinadeklara namin ng persona non grata yung si Franz Castro. At kasi napakasakit sa amin, no, in behalf of Atamonobo ng bayan ng Talaingod, napakasakit sa amin
convicted na siya pagdadala yung mga kabataan, bakit hanggang ngayon patuloy pa rin yung nagsasahod ng kaban ng bayan? Yun lang po